Magandang buhay! Ako si Papa Eds, ang clinical nutrition nurse ng St. Cabrini at ako rin ang magiging host niyo for today's episode. And makakasama rin natin ngayon ang ating Mr. and Miss Cabrini 2024, si Sir Matt ng Clinical Nutrition Unit and Ma'am Ven ng Rehabilitation Unit. So, kamusta naman? How's life of Mr. and Miss Cabrini after getting the crown? So, personally naman po, nagkaroon po ako ng maraming friends around sa Cabrini and mas nakilala din po ako as a person and as staff din po. Pero at the same time, after po nung coronation, balik pa rin po tayo sa pag-treat ng patients, especially po doon sa mga pasyente na nangangailangan po ng tulong, paano sila gagalaw ng maayos sa bahay, sa trabaho. So, yun po, balik po tayo sa role natin as a physical therapist po. So for me naman po, it's more than the privilege and it's more than the crown po. So after the coronation, I reach out to more people, and when it comes naman po to my professional practice as a dietitian, mas nakilala nila ako as dietitian, and then marami na po sa akin nag-approach. It's very important for me po. At very timing din naman at nakilala kayo ng mga pasyente at very timing din at we are celebrating the World Kidney Day with the theme, Are Your Kidneys Okay? Detect Early, Protect Kidney Health. So, speaking of, meron ba kayong pwedeng ma-share na tips na maaaring makatulong sa ating mga CKD patients? So, unahin na natin, Miss Ven. So, as a registered physical therapist po, so what we advocate po is movement po talaga, no? Especially to those patients po na deconditioned. So, CKD patients po, yung usual, meron din po iba nagda-dialysis. So, kailangan din po talaga natin na mapagalaw, no? Especially, ma-improve yung cardiovascular po nila. So, para po meron na ding tulong sa heart, yung proper breathing, tapos mapalakas din po yung mga muscles para po hindi naman ganun na mas humihina yung katawan nila. So, yun po din talaga. And then, apart from that po, para din po dun sa balance nila, tsaka yung sa paggalaw. Very important po na yung mga pasyente po natin maturuan and matulungan natin sila na maging mas confident po sila gumalaw, especially sa bahay, kung may mga dapat silang gawin sa bahay, kung meron silang mga activities na gusto nilang balikan, kahit man lang pagluluto, pagwawalis, paglilinis, or kahit yung pag-aayos ng sarili, mabalikan po nila yun. So, kailangan po natin yung matulungan sila. So, yun po yung ating ginagawa as physical therapist po. Wow, sobrang laki din pala talaga ng role ng physical therapist sa kalusugan ng ating mga CKD patients. So, hindi lang siya, dapat kasi parang overall health ng pasyente natin ang inaano natin ang ine-evaluate natin. So, as a physical therapist, so dapat physically malakas sila Hindi lang sa loob, dapat labas din. So, yun. So, usapang diet naman tayo, Sir Matt. Si Sir Matt, which is our clinical nutritionist here at St. Francis Cabrini. So, bali ako kasi marami din akong questions regarding sa kung ano ba ang dapat kainin ng mga CKD patients, alin ba ang pwede, alin ba ang hindi, alin ba ang bawal, alin ang dapat bawasan, alin ang dapat dagdagan. Kasi di ba parang common misconception sa mga CKD patients is bawal ang sobrang ganito, bawal ang sobrang tubig, bawal ang karne. So yun, gusto lang naming malinawan kung ano ba talaga ang mga pwedeng pagkain sa mga CKD patients natin. So, since nabanggit yun naman po, sir, si protein intake, so you know what, yun yung misconception palagi po, and typically may mga patient po kami na first time lang nilang mag-visit si dietitian. So, if they, kung nag-visit daw sila earlier before sila nagka-CKD or nagka-kidney disease, sana nalaman nila na yung too much protein intake can cause CKD. So, may tinatawag po kasi tayong two groups of CKD or chronic kidney disease or kidney disease in general. So, may pre-dialysis. So, si pre-dialysis, they need lang po low protein intake. So, with that, kailangan po talaga nila ng guidance ng dietitian when it comes to that, kasi po hindi natin talaga masabi kung ano yung especially yung protein intake nila everyday, and majority of our diet is high in animal-based protein po. So that's the reason kung bakit po maraming may CKD sa ating sa Philippines in general. As well as ano naman po sa dialysis patient natin, yun din yung problem nila, kasi si protein intake, kaya going back sa sinabi ni Ma'am Ben, hindi sila nagkakaroon ng proper balance or proper form ng katawan nila kasi sa muscle integrity. So
also protein, which we know that it is very important. It's very has a vital role in our muscle integrity. So we need talaga po the exact amount of protein that they need, especially in our dialysis patients po. And going back to what I've said po regarding sa protein, there's such thing kasi yun din, nagkaka-confusion din po ang ating patients usually kung ano talaga yung protein na bagay po sa kanila. And may tinatawag po tayo na high biologic value protein. So that protein is very essential as well to our muscle integrity kasi po since meron po silang important amino acid that could help our kidney patients when it comes to para yung role niya is to maiwasan po ang protein energy malnutrition. May tinatawag po tayong ganon. So it's very important for them to know what are the food items po that is really high in high biologic value protein po. So sana po ma-impart ko as a dietitian yung mga food na yun or mga pagkain na pwedeng makatulong sa kanilang condition. So yun, thank you, Sir Matt. At ngayon, ang pinaka-excited akong part, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ay tuturuan tayo ng ating dalawang bisita para bigyan tayo ng ilang recipe lang naman na pwede nating maipaluto or iluto ng ating mga CKD patients. So, tara! Let's go! At eto na nga. So ngayon, Ma'am Ben, tuturuan mo kami ng isang recipe para sa mga pasyenteng hindi pa nagka-dialysis. Yes. So paano? Ano meron sa atin dyan? So ngayon, ang lulutuin po natin ay stir-fried vegetables with tofu. Okay, so start tayo. Maglagay tayo ng mantika. Mainit na po ang pan. Okay. Then next, yung bawang. Yaan lang natin na mag-brown ng konti, pero hindi naman yung sunog. And then next would be onions naman po. Sasautay lang tayo ng mga gulay. So nagluluto ka talaga, Ma'am Ben? Yes po, sa bahay. So, gusto ko din mga gulay. Oo. So bagay na bagay sa atin yung niluluto. Yes. Para healthy. Para healthy at medyo malayo tayo sa Sakit. sa sakit. Tama. Tapos sayote na po ito. So, lahat na natin yung sayote. Yan. Stir-fry lang natin. Yung string beans. Tapos, yung cauliflower. Cauliflower. Yan. Konti lang na bell pepper. So, ang meron po tayo ay pre-cook na to na tofu. So, madali lang naman siyang ihalo na sa padulo na. So, maiba naman po yung gusto nila, yung parang hindi pa masyadong luto. Para medyo crispy-crispy pa yung kapag kinagat. So, iba naman gusto yung luto para di masyadong matigas. So, depende sa preference. Sa preference. Oo. Pero pwede din naman pong i-boil muna yung gulay, di ba? Para hindi na masyado. Pero wag naman yung super boil, mawawala ang nutrients. Then, lagay na natin tong last, yung pampalasa natin. So, yan yung coconut aminos, yung substitute sa soy sauce. Which is may soy sauce din naman talaga siya. Di naman siya super, wala siyang masyadong alat. Kaya, yan, dagdag color lang din. Kaya goods na goods talaga siya sa mga CKD patients. CKD patients. Yun, sa mga pre-dialysis patients natin dyan. Ang bango. Bango. Amoy ginisang gulay. So, ganun lang kadali. Pwede nyo itong takluban para lang hindi masyadong, kung di pa ganun kalambot sa preference nyo, pwede pa. So, luto na ba yan, ma'am? Yes, kasi po, pre-cook naman na yung ibang vegetables natin na blanch na. So, Pwede na siya pwede na to. Lilipat na lang natin sa
lalagyan. So, ito na po ang ating finished product. So, Papa S, titikman na natin to. This is the final say. Ito ang Stir-fried vegetables with tofu for pre-dialysis patients. yun. Para sa mga pasyenteng hindi pa nagda-dialysis, try nyo na ito sa bahay. So, tikman na natin. Ay, okay ang lasa niya. Yung coco aminos na which is substitute sa soy sauce, nasa mo pa rin yung alat pero alam mong healthy yung kinakain mo. So, approve siya. So, hindi po siya masyadong ganun nga kaalat, pero may konting tamis. So, yun po yung lasa ng coconut aminos. Approved po. At ngayon naman, kasama ko si Sir Matt para naman turuan tayo ng isang recipe para naman sa mga CKD patients na nagda-dialysis. So, Sir Matt? So, ang recipe po natin ngayon is pork meatballs with sweet and sour sauce po. So, first, ang gagawin po natin is to pan-fry muna yung ating meatballs. So, ito pong mixture nito is since kasi pag renal diet po, binabawasan natin yung sodium din. So, wala na tayong salt dito. So, dito na lang po tayo mag-focus sa ating sauce. So, ito po ay pork, giniling. Nasa sa inyo po kung anong yung gusto nyong i-add na gulay. So, since nag-add po tayo dito ng shredded carrots for added nutrition, as well as naglagay po tayo dito ng cornstarch para po as binder. So, first, painitin muna natin ng ating pan. So, basically, parang normal lang siya na meatballs, pero yes, wala lang siya. Wala masyadong salt kasi po. Kasi nga, low sodium, opo. yes. Yun po lang yung may salt restriction na kasi tayo when it comes sa renal patients po. So, mainit na po ang ating pan. Mag-add lang tayo ng pan-fry lang po ang gagawin natin. So, since para hindi din masyadong madami yung oil, So, konting oil lang. konting oil lang po. Just to have the brown po ng meat. Medyo challenging to, sir. Wala tayong tong. So, ano lang tayo. So, ayan. Natin ng konting oil para hindi siya masunog agad. So, basically, golden brown. Yes po. Iba-brown lang natin siya kasi may sauce pa naman. So, yan natin mag-golden brown yung pork. Yes And then po, afterwards, yung both. magagawa tayo ng sauce. Yes po. So, yung oil ba, okay lang naman kahit anong oil ang gamitin for the CKD patients? So, There's a certain since recommendation na dapat ganito yung oil. mas better po sir na mas healthier oil yung ginagamit natin. So, I would suggest si avocado oil kasi si avocado oil meron siyang high fire bago siya, hindi siya mabilis masunog. So, mas better din siya. Si olive oil kasi more on sa gisa-gisa lang tayo kasi mas mataas yung niya, smoke point. So, madali siyang ma-burn. Isa din siya sa healthy oils as well as yung mga seed oils natin para at least sure na mayroon tayong essential fatty acids po nagagaling doon. So, as you can see naman na po, nagba-brown na siya. So, yan po yung gusto nating makita. So, ang meat ay hindi restricted para sa mga CKD patients. Yeah, yun po yung point natin ngayon kasi kanina po na-discuss ni Ma'am Ven yung baka po magkalito sa ating mga patients. So, yung linuto po ni Ma'am Ven is perfect for patients with the pre-dialysis patients kasi hindi siya masyadong mataas sa protein. So, although okay lang yung protein niya kasi plant-based, ito po yung sinasabi nating na high biologic protein kasi mahirap po kasing i-break. Unlike po doon sa tofu lang, plant-based na protein natin, mas madali siyang i-breakdown ng ating kidneys. Unlike po dito sa ating pork kasi since animal-based siya, yun po yung tinatawag nating high biologic value. Since si patients natin is dialysis, so this is a perfect for them kasi yun yung parang misconception palagi sa patients na ay, hindi na ako kakain ng karne kasi yun yung problem na kasi daw bawal ganito, bawal ganyan. Yun yung kaya sila nagkaka-develop po ng TEM or protein energy malnutrition. Kasi iniwasan nila yung yes pagkain ng po. pork na ganyan. Which is dapat talaga recommended din Yes sa po. kanila.
So, pwede din tayong mag-try. Ang available natin is pork lang. So, other types of high biologic value protein, si red meat, so si beef, pwede din siya. Pwede rin. So, kung halal tayo, may version tayo na halal. So, pwede din na, yes, beef or instead of beef, pwede din chicken. So, as you can see, brown na siya. I think, sir, luto na po ang ating meatball. So, isa-set aside po muna siya natin para ma-rest lang bago. Tapos, gagawa muna po tayo ng kanyang sauce. Sweet and sour sauce. So, let's stop muna yung fire kasi medyo malakas siya. So, isalin muna natin dito sa ating bowl. Pero medyo challenging siya, sir, kasi wala tayong tong. So, let's start babawasan muna natin yung oil kasi medyo madami yung oil nito. Dito na din, pwede na din kung dito tayo magluto kasi same oil lang, same oil lang naman siya. So, wala naman tayong problem. So, konti lang. Hopefully, walang spill. So, pwede na siya. Like, almost 1 teaspoon lang po yung ilagay natin para lang siya, for sauteing. So, first, may nag-aaway. So, unahin muna natin ang sibuyas. Kasi po, hindi siya mabilis masunog. So, ayan. Hintayin lang natin yung onion po natin na maging translucent para po ma-make sure natin na luto na siya. So, since translucent lang ating sibuyas, sorry. Bawang naman, konti lang kasi for lang naman tayo for sauce. Almost 1 clove ng garlic. So, ayun. So, yung aromatics natin is okay na. Sa bango na niya. Yes. Bawasan natin. So, we will add first our ketchup. Okay. Next. Oh God. Butter. So, isarban na din natin ng ating organic coconut amino kasi ito po yung magsisilbi nating flavoring or asin na din at the same time yung soy sauce. Substitute natin. Saan galing yung coconut amino na yan? This is served from yung flour ng coconut. So, parang byproduct siya ng tuba, which is yung alak. So, medyo may sweeter side siya, pero may umami pa rin siya na taste. Yes, para andun pa rin yung kahit mapano. Kasi ang goal namin as a dietitian po, hindi naman talaga kailangan i-restrict yung patient. Kailangan talaga nating at least mabigay pa rin yung satisfaction. Yes po, through food. Kasi yun yung nagiging problem when nagkakasakit na sila in general. So, pag nagkakasakit na, they tend to eat less. So, yun talaga yung nagiging cause ng paglala or pag-progress ng kanilang sakit, especially na sa CKD. Yun nga yung misconception. Yes, Dapat walang lasa yung pagkain. Yes po. So, kailangan talaga natin lang ng ways to prepare food na talaga may elevate lang, sakto lang po, or mamamodify natin sa ating condition. So, for that, since meron na tayong source of saltiness or umami, lalagyan lang natin ng onting pepper to taste. Okay. Since we need a saucy po, pwede din tayo mag-add ng water. So, here kasi medyo, ang lalagay lang naman natin is ang ating bell pepper. Kaya, okay lang naman siya na almost half cook lang. Para yung crunch nandun pa rin. So, same as sa gulay po doon sa kaninang stir fry, pwede siyang i-boil na rin para makabawas na din sa ating cooking time. So, we also have suka, vinegar. Okay. So, para at least po ma-dilute lang natin yung Or may sour taste yes po. siya. So, this time, para maging sweet and sour siya, pwede na rin mag-add ng more ketchup. So, hindi kasi naubos yung dito. So, imutin natin siya para at least may sourness pa rin. Pero depende po sa inyo kung gusto niyo ng thick sauce or yung medyo malabnaw lang na sauce. Para masyadong saucy. So, pwede naman natin ilagay na yung ating meatball stick. Para mix na siya. Yes. Hindi ka na may hirapang. So, mix. Okay. So, just to coat lang po yung ating nalutong balls. Make sure para even din po yung flavor. Since kasi wala nang masyadong salt itong si meatballs natin, doon na lang talaga kukunin ng meatballs yung sa sauce, yung flavor niya. So, Tsaka sauce naman lagi ang nagdidigay lang sa mga meatballs. yes po. So, here we have our
pork meatballs with sweet and sour sauce. So, tikiman time, sir. Let's see kung ano po yung lasa ng ating niluto na Sweet and sour meatballs. Okay. Perfect. Masarap po siya, sir. So, ito po talaga perfect sa mga patients with CKD. Ang madali lang po siyang lutuin and onti lang yung preparation time and yung ingredients po. And also, hindi siya matideprive sa lasa ng pagkain na matabang or ano. Tama lang, saktong-sakto lang sa kanya. Tsaka healthy pa. Opo, sana makatulong ito sa Yes. patients natin with CKD. Oo. Recommended talaga siya para sa mga CKD patients natin. At ngayon, nalaman na natin ang mga pagkain na pwede at bawal para sa mga pasyente nating CKD. May natutunan rin tayong mga simpleng recipe para lutuin sa ating mga bahay, sa kamag-anak man natin, o sa mismong pasyente na may problema sa bato. Muli, maraming salamat sa ating mga panauhin, ang ating Mr. and Miss Cabrini 2024. Sa muli nating pagkikita, maraming salamat po muli at paalam.